Last Sunday, nag-isgot ko about thankfulness and complaining. And we know why nganong nga kung imong tan-awon ang imong kinabuhi, nganong daghan sa mga tao nga bisag unsaon nila enjoy sa ilang panalangin unless mahibaw ka nga ang sekreto sa panalangin nga mahimo kang ma-enjoy nimo ang panalangin is to learn to be thankful. And thankfulness makes everything good. And that's the reason nganong makatunta og nganong gitudloan ta to give our tithes. And every time you give your tithes, okay, you turn your money into good. It means to say, kung ang imong money dili nimo ginaanor ang Ginoo, your money become sad. Mao na kung makita nimo daghan kay mga tao karon nga daghang kwarta, the more they have money, the more makita nimo ilang life, they become more evil, more corrupted. Because the truth is, it is not our human way nga nakorupta. It is the money that control us so that unsa man, we start to define good by our own way. The reason the devil, distorted the mind of Adam and Eve. Ang rason nga nganong si Adam ug si Eve nakasala sila because iyang giingnan si Adam of Eve, the moment you eat this tree, you become like God. And kitang tanan gusto ta nga muratag Dios. Ngano man, tungod kay gusto ta mong control sa atong kinabuhi. Gusto nato nga karon ugma na siguro na ta nga walay problema. Kung na may problema, matubag rin nato. And that's why sa atong kinabuhi, sa atong panahon karon, dili naman tingali tree, dili naman the tree of good and knowledge of evil, but it is about money. Because money, it should not be maoy nga ang atong kinabuhi mahimutang dependent sa money. It should be nga ang money is become our servant, dili mahimo natong master. Because when money become our master, then we have the right to define what is good and what is evil. Because if your money is your servant because you trust in the Lord, then you know how to define what is good. Mabitaw na nga kung ang imong kinabuhi, gina-bless ka sa Ginoo, gusto sa Dios nga makahiba, don't define your good by your own way. Define your good what God says. That's why we need a Bible. Because only in the Bible we know how to define life, relationship, how to handle relationship, how to handle family. This is how to define. Unsaon nimo mahimo kang maayo nga motrabaho mapanalangin dili tungod kay buotan ka. Daghan nato buotan sa atong kinabuhi pero ang imong kinabuhi napuno sa mga complaint, sa pagyaw-yaw ning kinabuhi. Ang ano man, because we try to define good apart from God. And every time we define good apart from God, every good that we thought good, actually in the eyes of God, you are revealing against God. Anything that is good, that is not from God, it's a rebellious spirit. It means to say, ako ning gibuhat kay maayo ni siya. Bisag unsa pa na ka maayo, kun dili ang Ginoo maoy naghatag nimo ano nga pulong, unsa ang imong maayo, mudala ra nimo ngadto sa kadautan. Because the truth is, without God, our good is evil, and our evil is more evil. So it means to say, when you try to define yourself, when you try to hold on, because the only things that you can be dependent sa Dios, dependent ka sa imong family, when you have money. It's easy to live an independent life because when you have money, it is like the tree. And that tree, God says, don't eat it because you will eat it, you will die. Mana daghan kaayo mga tao karon nganuman sa diha nga they start to be blinded about money, unsay nahitabo silang kinabuhi, instead malipay sila, napuno sila sa depression, anxiety. Because the truth is, it is not money is the answer. It is how you can be thankful to God. And to be thankful to God lead you that it is God who provide. Sa imong kinabuhi, every time naata dinhi karon, inikaabot nimo dinhi sa church, wala ka moabot sa church tungod kay buotan kay ka, maayo kay ka. Kay kun ang imong pagkabuotan mo'y rason nga moari ka, pwede ra jud ka matug diha, pwede ra jud ka maglakaw-lakaw diha. Pero ni anhi ka tungod kay ang Ginoo maayo, you have all the reason to receive more from the Lord. And that's why when you worship the Lord,
Di ka angay manghambog ani mong tapad nga maayo ka. Ipanghambog sa imong tapad nga maayo ang Dios karon. Ug niya siya makigsulti nimo aron panalanginan nimong kinabuhi. Tungod kay ang atong pagpangalagad sa Ginoo, it is not what I can do, what God has already done in your life. That we need to claim every time na ata dinhi karon, because the truth is we are already victorious. Everything nga atong gibuhat nato diri, it all because we are thankful. When you partake communion, it's about gitawag na siya Eucharist. The Greek word of Eucharist, the Latin word of Eucharist, it's all about thankfulness. Mao na siya nganong every time mo partake ta sa communion, nagpasalamat ka nganong man giluwas ka sa Dios ug iyang gibag-o ang imong kinabuhi. That's about the Holy Communion. Every time you partake Holy Communion, ginawali nato nga ang kamatayon ni Jesus kinabuhi nato. Amen. And every time you worship the Lord, you are not worshiping God tungod kay nganuman. Guwapo kay ka, nindot imong sinina, nindot imong sapatos. No, you worship God because He is your everything. Hallelujah. Amen? So, unsa may gusto nako nga mapasabot because Israel, people of Israel, the moment nga di-experience God sa ilang kinabuhi, because ang ilang kasing-kasing naanad na sila nga ang ilang kinabuhi nga nag-anad na sa pag-antos. Unsa man ang pag-antos? Ang ilang kinabuhi sige reklamo sa dihang naluwas sila gikan sa Israel tungod kay dili sila willing to change. What happened? Bisag nakasinati pa sila sa mga milagros sa Ginoo, unsay nahitabo nila? Giluwas sila sa Ginoo gikan sa kamot sa Ehipto nga para nila milagro na gito nga makagawa sila. But unsay ilang gibuhat? Instead, mahimo silang mapasalamaton. What happened? Kanunay sila naga-complain. What happened sa dayang na-complain sila? Instead, ang ilang blessing gusto sa Ginoo nga mas panalanginan pa sila sa Ginoo, muadto makaabot sila sa promised land, they miss the promised land. Kitang tanan, gusto sa Ginoo makaabot ka sa promised land before ka nga mobiya ning kalibutan na i-promise land ang Ginoo nimo. Labaw pa sa imong gidamgo sa imong kinabuhi. Og ang sa manang promise land nga gihatag sa Ginoo, He promised that your life will never be the same again. Why? Tungod kay yang saad nimo nga mahimo kang panalangin sa imong mga anak. Mahimo kang panalangin sa imong next generation nga sila makakita sila legacy nimo nga nakita nila ang Dios nga imong gisimba, tinuod nga Dios nga nagbag-o sa imong kinabuhi. Dili kay dugay na ka nangalagad sa Ginoo, gipulaan na ka nangalagad sa Ginoo. Murag every time mo ari ka sa church, boring ang imong pagpanangan. Dili na mao'y klase nga kinabuhi nga gusto sa Dios nimo. You can tell the world that there's no other life apart from having a relationship with God. And that relationship because Jesus came to ngano man pagbayad sa imong sala. O tungod ni ana nga ang imong kinabuhi nakabaton ka sa kaluwasan. But what happened? Israel missed the promised land. The same sad sa atong kinabuhi. Pila nato dinhi nga sa gamay pa lang ka, nangandoy ka pag madato ko, na ako'y nindot nga pamilya, akong asawa, akong bana, kami nindot among balay. Ba't kiba mo unsay nahitabo sa imong kinabuhi? Instead, mo inindot ka imong pagka-drawing sa actual na daghan kayog sayop. Why? Because you're drawing without God in your life. Ang imong gidrawing sa imong kinabuhi, gubon sa kaaway. And that's why, ngano man, because people who cannot appreciate God in their life, your life is full of complaint. Kung wala na gani, mamuhat ang Ginoo nimo, kung dili ka mutuo nga ang Dios mo'y nakaluwas nimo, musugod ka, your life is full of complaint. And the more you complain, the devil take advantage of your life. Because complaint is a way that I know what is good and I know what is evil. It means to say, every time you claim, you partake the fruit that speak, I can do all things through me, not through Christ, through me. Because I have everything that needs. Mao na unsay may tabo, complaining kam. Unsa may mahitabo, unsa may effect sa imong complain, ang imong kalipay ma-delay. Instead na lipay ka, wa ka malipay.
It kills the peace in your mind. Instead, malipay na ka nga, naminyo na ta kakaron or nakatrabaho na ta kakaron, ang imong unahuna, daghan na kay unahuna. Pero unsay naa nimo gubot, perting gubuta. Oh, ngano man ni nga akong design di man ni akong gusto. Dili tungod he's not the right person. Dili tungod kay dili ni maayong nimong trabaho. Grabe ka imong planot, maybe sa imong elementary pa ka nangandun ako one day makaangkon ko nini. Ngano man, because all of us, we are designed to live a life free from worry. We want to live. Why ngandoy diri nga magkinabuhitang nga ang imong worry karon mas mapunan. But apart from the Lord, worry is always there. Because you cannot, dili nimo mapugnan imong kagulingkon nga worry ka kung wala ang Dios sa imong kinabuhi. Or makalimot ka nga na ang Dios sa imong kinabuhi. Kung wala gani ang Dios sa imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing mag-worry gina. Di gina nimo pugnan, mahibong ka, nganong mag-worry man ko, nga wa man to ko mag-worry. It because nakalimot ka nga nay Dios nga nahigugma nimo. Higugma ka sa Ginoo. O gusto sa Dios makaibaw ka ni aka dinhi karon that every time you came, you are not came aron madiskubrihan nimo unsa ka kamaayo. Discover, maayo di ay ang Ginoo sa akong kinabuhi. Mas maayo siya mudruing para sa akong kinabuhi kay ako'y mudruing sa akong kinabuhi. Along the way, makita nako nga ang akong gidruing mahimo lang nga magmahay ko sa akong kinabuhi. And that's why what happened, ngano man, because when we learn how to choose to be gratitude, kanang family, kung naaman ko'y buhato nga i-build na akong family, kung pwede nimo mausab, but dili naman nimo mausab, what you need is start to build your family with a heart of gratitude. Because the world today, makaibaw ka, bisag asa, ang mga tao karon, actually, kanang gratitude, dili sila para, it is a strange word para nila. Ngano man, ang tao karon naanad na, kanunay sig complain. Why? Because they want to do it in their own. They want to be independent in God. Gusto sila nga sila'y magbuot sa imong kinami. Mao nang dili ka mahibaw bisag i-bless ka sa Ginoo. Nay mga panahon nga sometimes iagi kag challenge sa imong life para makorek imong kasing-kasing asa man ka ni salig. Nay mga panahon nga usay tingali gipanalanginan ka sa Ginoo karon, along the way mao kining panalangin kuhaon sa Ginoo. Unsa may condition sa imong kasing-kasing, nisalig pa ba ka sa imong kagulingon or nagsalig na ka sa imong mahimo? And that is how nganong importante kayo nga ang imong kinabuhi makasabot ka. Ngano man tungod kay if we have a family who always has the spirit of gratitude, we always invite the presence of God. And dili lang mo invite sa presence ng Ginoo, ang imong kasing-kasing mahimong soft ba, somok ba, soften. It will soften your heart. It means to say, instead imong kasing-kasing gahi kayo, because every time kang complain, imong gipagahi imong kasing-kasing. Nakasukay ka nga, gusto unta ka mutabang, pero di ka kalihok. Gusto kang maluoy, pero di ka kahimo. Ngano man, hindi gahi na imong kasing-kasing. It means to say, dili nimo makontrol na imong pagbati. Mas madali pa ka respond sa panahon nga masuko ka, pero maluoy ka, inya ra ka maluoy kung wala na nimo. Gusto sa Ginoo, like ikamo karon nga inyong mga anak mo, inyong ginikanan maluoy mo, labi na inyong ginikanan grabe kaayo naningkamot para mo lang moabot ka. Pero kay ba mo bisan pag nakatrabaho na ka, sometimes imong ginikanan imo pang mahayan. I-complain pa nimo. Dili man mo daghan kay makita niya every time imo nang ginabuhat, the more you complain, the more nga imong kasing-kasing mo gahi. One day, makakita ka sa dihang mawa na imong ginikanan, dihar nimo mabaluan nga imo ding ginikanan, nagdadag kalipay sa imuhang mga success sa imong kinabuhi. And God wants us to say nga karon masabtan na to nga nganong gitawag ta sa Ginoo, nganong nga mensahe, it is the part 3 message that I want to share with you so that ikaw karon nga one day mahimo kang parent or student pa ka, learn to be thankful at all times. Amen. Amen. Ngano man, tungod kay today, I want to talk about how gratitude builds and complaining break. Okay.
This is part 3. Tungod kay ang part 2 ni last Wednesday, because our Wednesday now, akong himo nga second part so that ang imuhang nakatunan karon mas ma-deeper pa ka. That's why Wednesday, last Sunday, ang part 2. Ining part 2, nanghisgot mi siya about a grateful heart produce a gospel faith. Sa ato pa, kung ang imong kasing-kasing grateful jud ka, di gid nimo mapugngan nga mosulti ka sa uban. Inya ra. Pamang kumingon, no? Okay. So, what happened? This is part 3. Sa ato pa, ang imong kinabuhi, kung ikaw karon mapasalamaton ka sa imong kaluwasan karon, ang resulta gid ana, ganahan ka mo share. Because walay tao nga nakasinati siya sa Ginoo nga he will keep his mouth nga dili siya musulti tungod kay the only dili ka musulti sa imong nasinati karon kanang imong gisinati inside your heart naga-complain ka. People who are complain di gina mo share sa iyang kasinatian sa Ginoo. But ang Kristohanon gani nga nagpasalamat siya nga niya sa dinhi karon nakadungog siya sa word sa Ginoo, dili nimo mapugngan nimong kaugalingon to tell others because ang tao nga grateful is happy to share what he has in the Lord. So nindot kaayo kun mahimo tang mupaambit nga to sa uban. Like nganong musulti ko bahin sa akong kaluwasan? Before ka makasulti sa imong kaluwasan, kinahanglan makasabot ka nganong nagpakamatay si Jesus. Wala lang siya magpakamatay nimo, iyan ang gibuhat because He loves you. Nindot ka isulti ang gugma kung ang gugma tinuod sa imong kinabuhi. Pero kung dili ka motuo sa gugma, di jud ka ganahan mo sulti. I'm so proud kung ang akong asawa sa diyang nagkauyab mi, proud kay ko. Pag makadungog lang ko, magisgot mig tingog sa akong asawa, ako ding sumpayan unsa ka nindot. Why? Because wala na nindot sa tinod nga gugma. Pero ang gugma gani nga way klaro, tabunan nimo tanan, makasala na lang ka, pero dili gyapon ka mo angkon nga naay gugma. Why? Because ang tinod nga gugma mopakita sa tinod nga kinabuhi nga gibag-o ka sa Ginoo. Amen. So, what is the next? Because today I want to talk about bless the house or break the house. And today, gusto sa Ginoo mahimo kang mapasalamaton. Kaya ang tao nga mapasalamaton, mahimo gyung mamungahon. Amen. So kung imong tanawon, ang problema sa mga kinabuhi nato tungod kay instead na ata dinhi sa church, muuli ta nga atong kinabuhi na puno ta sa complain ta sa panahon, complain ta kay nadugay ta naabot diri, moabot putag sayo, complain lang gihapon ta, moabot ta diri nga maupay pag-abot ng sugod nato, mo complain ta, kung madugay mo complain ta, dali pod complain pod. And kibaw ka kinsay mag-suffer imo, those people you love. Because those people you love, okay, I tell you, wala gay nindot ikakuyog ang tao sige complain. Ngano man, bisag unsa pa ka kagwapo or kagwapa, basta gili-sige lang ag-complain, kadugay ang imong naong matiguang jud ka tan-aw nila. Nya, mahimo jud kang bati. Mao bitaw na kasagaran sa mga tao kung tan-aw na ko ninyo nga sayo kay mo natiguang nya bati kay mong naong dili mang bati mo. Every time musulti ka naagi complain mo muguwa. Nagi complain sa imong silingan kanang mga marites, mga complainers man na. The more mo marites ka because sige kag complain. And kibaw mo, every time sige kag complain, gipagahi nimo imong kasing-kasing. Sama ra guna sa pagkaon, kita kag pagkaon, mingon din ka, ayog kaon kay maka-diabetes na. Pilan yung magkaon mo nga, inigkaon ninyo, isulti nyo ang dili. You complain the blessings of God. Kaya ba mo nakanindot kung naa kay blessings sa Ginoo, inigkaon nimo, you just eat what you need. Pero pag mo complain ka gani, I tell you, mahibong ka, bisag unsag kaon nimo, dugay ka mabusog. Inya ra ka mahibaw nga, busog na day ka. Inikaw, abot nimo sa unahan, imong tiyan, di na kaginawa. Kaya nga man, grabe na imong kaon. Kaya mahadlok ka, wala na iugma. Ang kiba mo usa sa mga rason? Because you try to complain. Ang tao nga sig-complain, di wagi katagbawan. But when you start to be thankful, before pa ka mukaon, when you start to be thankful, you just eat what you need. Why?
Because you have the blessings of God. Mo bitaw na nga nay mo tan-aw say na ako, mo to imong gikaon pastor? Yes, because I am satisfied. Because I'm thankful of the blessings of God. Dili kinahanglan nga kanon nimo kay sam na to nganong nasakit ta kay sige tag complain. Sayang kayong pagkaon kung dili nimo hugton. Nganong hugton na nimo kung busog na ka? What we need sa pagkaon kanang matagbaw ka. Ang problema na to, ay sayang kayo. Hantod sa imong kaon nasakit ka. Kaya nga naman, nasubraan og kaon. That's why we need to be thankful because only God can define what is good. Hello? Pero, suway ra God, may nakainomdom mo sa una nga, ang pagkaon na to, buwad ra, utan ra, ikakaon mo sa utan, muampo pa ka, salamat Lord sa pagkaon. Nya, di jud ka, kinsay mo una, magpauhay gid ka, di kita mag-ilog-ilog kay utan man. Ang problema, gipanalanginan na ta sa Ginoo, humba diha, fried chicken, wa pa ginita kaampo ang atong mata, mura naghanggap. Hindi ka mahibong, ikakaon nimo, wa kay katagbawan. Ang ikakaon gini mo, mingon nga, gamaya ras ko, uy, gamaya, ya dako. Pero utan pa to, wag yung gamay ang dako. Makaon lang ka gamay, thank you Lord. Okay na, okay na. Busog naman ka. Nga naman, nakapasalamat. Pero pag nindot ganing sudan, sama nangaon mi sa syulim. Sometimes, mingon pa ta, wala na ni, karon na ni. No, if you are thankful, God will always provide. Pero gusto niya, sadyang mukaon ka. Kay karon kung sige kag complain, makadungog ng complain, gikaon nimo, uy, maka-high blood ba na? Uy, maka-arthritis ba na? Mao nang tawo nga sig complain. On Monday, what you speak will be yours. That's why every time na blessing sa Ginoo, pray that when you eat just enough. Kung ay sobra, kung imong madala, pasalamat. Pero ay nahugta tanan. Kay di na para imo. Eat lang unsay angay nimo. Amen. Sa inyong balay, kung nabusog na ka, ay hugta kay sayang. Napay iro mo kaon. Napay inyong silingan, pide. Hipusa lang na kung mahipos pa nimo. Pero ayaw hugta, just na lang mausik. Kay nga naman, wala na inindot sa panalangin nga makaingon ka, Lord, salamat sa akong nakaon karon. Amen. Mabitaw na nga every time mo kaon mo, ang atong mindset, nabutangan na sa mga worldly things. Instead, magpasalamat mas nituotan nila, naisakit ni, hinigkaon, pag mainom kag soft drinks, mas mutuotan ni ana, kay maingon ta, Lord, salamat sa pagkaon. Church, kung mukaon mo, believe that the food are blessing from God. That when you eat, God will bless you more. O busog na ka, then ayaw pugsa. Hello? Ay, sayang kay pastor, lami kayo. Lami, lagi kayo. Pero busog naman ka. Ang kiba mo, sometimes, watay katapusan sa atong watay katagbawan, kung wala ka, musalig ang Ginoo nagpanalangin nimo. Wa gitay katagbawan. Especially, sige kag reklamo. Wa gitay katagbawan. And that's why today, the same sa atong family. Either you bless the house or break the house. Because today, I want to talk about your family. Because most sa atong complain na sa atong family. Wa ba ka kaibaw nga sa dihang nalayo ka sa inyong family? Gimingaw ka sa imong family? Pero pag abot nimo, feeling nimo, may wa kumuari, oy, ngano man, wa man day mausab. Ngano wa mausab? Tungod sa imong complain. Start to be thankful. You can change the atmosphere sa iyong family. Ang tinuod nga nindot nga pamilya, kanang mapasalamaton ka. Makaton ka magpalasamaton, your family is not a sad family, is a good family. Why? Because God, when He created, He always say, it is good. The only life become bad because we try to create in our own. And your complaint makes you are the creator. You are the one who made your life. Og dili ka mahibong, life start to become hard when you think you can do beyond the Lord. Mabitaw na nga sa diha nga gipanalanginan ko sa Ginoo. Di ba? How many of us nga gipanalanginan ka sa Ginoo sa imong trabaho? Di ba? First time gipanalanginan ka sa Ginoo. Nalipay ba ka sa imong tithes?
ang una igon sa kaaway, dako na kayo na himong tithes. Dako na kayo namong gihatag. Iwa ka kay baw di ay, every time you give your tithes, you are expressing in your finances, Lord, thank you. Suway ra gud di ka mohatag og tithes, suway usa ka buwan nga di ka mohatag tithes. There is really a difference because what happened? Your money becomes sad. And when you give your tithe, your money become good. And kibaw mo, kinsay nakasuway din nga, nakasuway mo nga, na-scam mo sa investment. I tell you, bisag unsaon nyo invest sa investment, bisan pag nailad mo, ang mangilad sa investment, nakadama sila kwarta, but the money they have is not good. It is sad. Some of them, it will bring them to death. Some of them will bring them to hospital. A money that is sad will lead you to death. But a money that is good will lead you to life. And that is why nganong gusto sa Ginoo nga panalanginan ka so that there is life in your money. Ang imong money dili mo dala nimo pagpalayo sa Ginoo. Mudala nimo sa daghan pang panalangin nga maabot sa imong kinabuhi. And that's why if you don't give your tithes, you define your life by your own way. You want to know what is good and what is bad. And most of the time, your life cannot do what is good from the Lord. Your good is evil, and your evil is worse in your life. So, muna mingon ko din how you start? Wala pa lang ka, learn to experience the power of being grateful. Amen. Amen. Muna nga, unsa man di ay tungod kay every family has the atmosphere sa imuhang panimalay. And this atmosphere, duha ra ni ka klase. Okay, if your atmosphere is about complaining, kada abot nimo sa balay, wa ay sudan diha, paita sa ninyo sudan oy. Oy, gaabot nimo diha, daghan kay labunon. Kapuyan ning akong pamilya daghan kay labunon. Kay ba mo nganong daghan nimo labunon? Tungod kay daghan na kag sinina. Instead, magmahay ka daghang labunon, pasalamat kay daghan ni kag sinina. Lord, mauday ko daghan kong labunon, kay daghan naman day kong sinina. Amen. Ikaw sa imong kinabuhi, sa una, di ba ka nakakita nimo nga sa imong balay nimo payagra? Wagi gubot. Pero mo kita, kay ngano man, kada kita niyo smile, ngano man, kada limpyo niyo, gamay raman limpyuhan niyo. Nya, magkatawa mo kay, magtinabangay pa mo sa gamay kayo. Nya, maghugas pa mo, magilog pa mo kay, duha raman ka plato. Yeah, maingon pa salamat, thank you, duha ra to. Pero nagkadako na inyong balay, nanay second floor, nanay first floor, napay basement, dako na kayong limpyuhan. Yeah, ang imong limpyo karon malimtan na nimo kay busy naman ka. Musugo na kagyaw-yaw, mga tao diri puyo-puyo, wag limpyo-limpyo. Unsa man nitabo sa imong balay? Instead ang imong balay na nindot, nahimong bati. Nindot imong balay, but tungod nag-complain ka because I tell you, complain, you make the atmosphere is full of stress and negativity. Kanang sige kag mahay sa imong pagkita nimo sa imong dugaw-hugaw kayo, daghan na kayo mga plato diya nga mga sauna baso ato, wagi problema kay usar ka baso gipuli-pulihan ninyo. Karon gipanalanginan na ka daghan na mog baso kada inom butang diha. Sige na kagreklamo grabe daghang plano. Kay ba mo dili tungod daghan na siya nga mga baso diha. Nganong walay makahugas na kay nakakita nimo sige reklamo. Paita ning wa mo hugas-hugas katapulan ba ninyo? And every time hatag ka katapulan, it brings their stress. Gusto sila mo limpyo, na-stress na sila. Kaya ba mo kanang si complain, maka-stress na. Maka-negative na sa imong life. Maka-negative gani, you cannot walk, di ka maka-move, gusto ka mo buhat, tanawon lang nimo, gusto ka mo buhat, gusto ka mo limpyo, pero di ka kahimo. Why? Because stress start to envelop your feelings. And what happened? Because the atmosphere is all about complaining. Kung nakaibaw pa lang mo, makakita mo sa baso, makalimpyo yung diha. Dagang kay baso diha, mga plato na. Lord, nasinso na giday ko. Nga naman,
Perti na daghan ng kasunon. Nagpasabot, Lord, gipanalanginan ko nimo. Mahibong lang ka. The blessings, manglimpyo ka, magkanta pa ka. Wow, Lord, thank you, gipanalanginan ko. Pakita nimo sa imong labunon, nagkasaka. Lord, gina-bless di ko nimo, Lord. Hallelujah. Kibaw ka, nakanindot sa Ginoo. Pag nito ka, gina-bless ka, dili ka, ikay bag nahibaw ka, gipanalanginan ka sa Ginoo. If your heart is full of thankfulness, God will provide. Ingnon ka sa Ginoo. Lord, daghan ka akong mga labunon, Lord. Lord, thank you. Salamat sa imong panalangin. Tagaan kag wisdom sa Ginoo. Ipalabas sa laundry. Blessed man ka. Pero, una sigyaw-yaw ka. Di ba? Ikapay mong laban na, sige pa kagyaw-yaw. Kugawa niyo, gahay na yan. Gikan sa imong pagkanaa kay gikan sa nasinso ka, murag wa jud ka masinso nga naman. Ang imong kinabuhi, kuskus, bilad, kuskus, tanaw. Ikaw na mo, yaw-yaw pa ka. Mga hugawan, gining mga tawhana, asamot, pilit jud ka diha. Church, if you want God to bless you more, the more blessing, the more God will provide. Sikag yaw-yaw sa imong sakyanan, nga mahal ang gasolina, na kanang imong sakyanan kada drive nimo kada nay gasoline station sige lang kaglingi asang barato ani madasmag na lang ka makaingon ka sa imong kagalingon pastilan nadasmag nako nadakpan pa ka wa pa ka kagasolina nakpenalty pa ka na mosamot ang imong yaw-yaw. And church, why? Because the truth is our home is under attack by the devil through complaining. Because if you want the devil can break your house, he will make you complainer. Church, gusto sa Dios nga makasabot ta dungod kay ngano man. Because if you want to have an atmosphere in your house, if you want your house to be built more, makita nimo ang blessing sa Ginoo, magkadako, and His blessing kay kun ang Ginoo mohatag nimo, God has provide more blessing. Sama ra gud na nayusa ka pastor. Di ba mo sa diha nga gi-bless sa Ginoo? Every time mohatag siya tithes, nagkadako yang tithes gikan sa 1,000 niabot og 5,000. Pag-abot niya 10,000, nisugod na sa question sa Ginoo. Lord, iyaya ang pastor makadawat ani oy. Karon gi-bless mo sa Ginoo kay ngano man mohatag siya dili man lang tithes offering. Karon iyang hatag niabot og 50,000. Kung 20%, 100,000. Maglingo-lingo na siya, nasa sa praise and worship, nag-lead siya sige sa guna, hapit ng tithes. Lord, tinuod bagid Lord nga ang tithes, nakalimot siya, gikan sa 1,000, abot og 10,000, abot. Sa dihang sisag lead, gignan siya sa Ginoo, nak, sa imong paghatag sa imong 50,000, kinsa may naghatag na, igikan na nimo, o gikan na kanako. Ingon siya, oh Lord no, gikan man na nimo. Yeah, Lord, gikan nimo Lord. Pero adto man ni pastor. Ingon na siya. Gingnan siya sa Ginoo, ikaduha gingnan siya sa Ginoo. Nak, kung inikahatag nimo nak, why mo balik nimo? Ulit anak. Ikay Ginoo. Ako'y hatag. Kaya nga naman, maalkansi mga ka. Because ingon ang Ginoo, kung maalkansi ka sa imong paghatag, then I am not your God. Ilista. Oh, dear Lord, no? Ingon siya, nak, bisan pag pila imong hatag, dili ginang utugutan nga mas mulabaw ka sa akong ibalik nimo. Kay kun imong paghatag mulabaw pa sa akong pagbalik nimo, din ikay Dios dili ako. Ingon na siya, ba Lord, mo dili Lord. Nak, ang tanan imong gihatag, ako nang ibalok labaw. Because walay gihatag nimo na dili nako palabuan. Nganong man, ako ang Diyos. If I'm not God, kung ikaw muhatag, kung mudako ang imong hatag, di ko kahatag nimo mas labaw pa ni ana, then, dili na ko God, ikaw ang Diyos. Ngano man, puli ta sa atong posisyon. Ako'y muhatag, ikay mo balik. Ingon siya, Lord, I'm sorry. Ang giba mo karon sa dihang, ingon siya, Lord, tudloy ko. Karon nakaibaw na ko, Lord, nga kaning tanan di ay nga ako gimongo kong gipanalanginan gikan nimo. Ingon siya, Lord, tudloy ko nga sa diyang muhatag ko, dili na ko masakitan.
Lord, I want to give 100,000. Iba mo? Yes. Sa diyang giingnan siya sa Ginoo, sa diyang muhatag sa 100,000, di na mo sakit ang kasing-kasing, nalipay na siya. Nganong naibaw na siya, Lord, I want to give 300,000. Lord, gusto ko makahatag og tithes 300,000. Karon nakahatag siya tithes, nibong siya, Lord, di na lagi masakitan ng kasing-kasing. The last thing ipangayo, Lord, sulayan ko, Lord, na makahatag ko 1 million nga dili mo sakit akong kasing-kasing. Karon, mo na siyang daghan karon makita nimo, daghan kay sa resort karon. Ngano man, the more he gives, the more God bless him more. Church, walay gibuhat nimo sa Ginoo nga malabwan nimong Ginoo. Kay kung malabwan nimong Ginoo, then ikanay angay Ginoo ning kinabuhi. Why? Because ingon ang Ginoo, give and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together. The same, because your giving is thankfulness. The same in your family. The more you are be thankful, dili malabwan ang Ginoo bisag unsa pa imong problema. Kung kaybaw ka mo pa salamat, God's provision is greater than your problem. Church, that's why thanksgivings fills the air with peace and joy. Gusto sa Ginoo niya ang imong kinabuhi. Ayaw pagtuo nga ang imong kinabuhi na kay trabaho karon malipayon ka. Tell me to this person, niya ka din karon, di ka mapasalamaton sa Ginoo. I tell you, you are the most people nga stress. Niari ka din sa stress because stress ka. Daghan kay karon nga stress kayo, negative kay mind. Why? Because you are not thankful. And I tell you, when you are not thankful, it starts because you want to define good apart from God. Para nimo, mao ni sakto. Mao ni sakto. Di kong kinaminaw ni pastor. Mao ni sakto. Church, kung sakto na imuha, then naa sila sakto sila si Adan ug si Iba. Si Adan ug si Iba, wala pa sila sala. But the moment you try to define apart from the Lord, ang ilang kinabuhi na crumble. Wala ginindot sa ilang kinabuhi. Dini sa church, let God define what is good for you so that you will be blessed. Amen? Amen? Because thanksgiving fill the air. Unsa man ang imong atmosphere, kung ikaw mapasalamaton pa lang ka, pagkita nimo sa imong balay, magpasalamat na ka, wa ba mo kaybaw nga daghan kaayong mga tao karon nga walay balay? Lord, salamat nga naami balay, Lord. Bisan tuod, Lord, daghang kay limpihonon. Salamat dako ni akong balay. Makaybo ka one day, tagaan ka sa Ginoo og unsa man, tagaan ka sa Ginoo og makina para limpyo. Unsa nga na? O vacuum. Sometimes, ikanay vacuum mo na. Hello? Every time magpasalamat ka, ang imong panginahanglan, i-provide sa Ginoo. That's the key. Ay sige, yaw-yaw sa imong pagkinabuhi nga, na kay Dios. What happened? Why? Because di man ito makontrol ang panghitabo sa atong palibot. Pero, you can know how to respond rightly. Amen. That's why, unsa may respond? Because your response affect the whole house. Maapektahan gid imong pamilya. Mao na nga, daghan kay mga tao karon di ganan muli sa ilaha. Ngano man? Tungod kay daghan kay imong mama, yaw-yawan kayo, imong mama, labi nang kamong mga inahan, pertira bang yaw-yawa gid ninyo? One day, inyong anak, di na ganan mo puyo sa inyo ha. Tuana sa silingan. Ato na mamahaw, maniudto, manihapon. Bisag unsaon imong andam. Kiba mo, bisag unsa pa nakalami imong sundan. So kasuay mo, lami kay imong sundan, lami kay gibuhat nimo. Nya kakaon nila, ingnon nimo. Mga dakog kaon, wala gi yung nahuna. Luwa gina. Tukan mo tani. Maisan matukan mo, oy, kay ngano man. Tapulan kay mong dako. Diba mo, every time ginasulti mo na, you allow the devil to destroy your family. Kung ang inyong anak nga tapulan, dili tungod ka tapulan sila, na-stress sila sa negative, the atmosphere is more of complaining. But make the atmosphere full of thankfulness. Everybody wants to take part what they can do. Why? Everybody is excited. Why? Because there is a blessing. Hello, amen. Mao na, number 1, atong sabton,
Because unsa man di ay, what kind of house, kung ikaw pangatapanong ka, unsa ka imong kind of house are we building sa inyong family karon? Because I tell you, it's not yet over. Kung ang imong family karon na puno sa mga complaints, sa pagmahay, kurang gawd alawa, gusto sa Ginoo sugdan nimo. Og I will give you tips how to start to become thankful. Amen? Because the truth is, when your family is house, nga na magpasalamat, ang imong balay puno sa kalinaw, puno sa kalipay, nga naman, because of thankfulness. Pero kung sige kag complain, unsay naa sa imong balay, complain, criticism, and conflict. Dali kay mo masilo. Kana bitong sikag yaw-yaw, wala nakakaibaw ang imong sinultihan, bati na kayo. Bisag wala ka musulti og niya nga dili maayo, ang imong sinultihan, sakit na kayo sa tao. Nga wala ta nimo tuyo nga masakit imong sultihan. Di ba? Musulti ka. Tarong ka na imong sinina diha. Nganong di ako sinina? Tanawa. Di ba? Ang imong sulti, imong tumong adto nga makabantay sa tarungon, pero ang imong word dili na nimo mapugnan. Sakit na kayo imong sinultihan. To that point, that's how you break the house. That's how the devil break the house. And many times sa imong kinabuhi, kung ang imong bana or imong anak, dili kay ba mo pasalamaton, one day, mingon sila, nanang ko'y trabaho mo, biya na ko ng panimalaya. Di na ko mo balik. Iba mo, your family, your home, should be a place of refuge. Anang imong anak, nasa problema sa school, makauli lang ko sa mua. Nahibaw ko na dito akong papa, akong mama. They will comfort me. They will encourage me. Ang problema, ikaabot sa ila. Oy! Nanadi ka diha! Hayahaya ko ni mo. Church, ang imong pagka-maturity, wala masukod tungod kay dasi ka rin sa church. Imong maturity nasukod when you learn to be thankful. Because ang tinod nga, Kristohanon nga thankful, you can change the atmosphere of complaining. You are the person that God will transform your home to be a place that Jesus is the center. Why? Because you start to be thankful that God is with you. Is in you. Hello? Amen. And that's why gusto sa Dios nga, kung ang imong paminimalay karon gubot, sukdi diya nimo. Itingali, kaabot nimo, imong mama, imong papa, sigyaw-yaw. The way you can change, instead karon nakadungog ka, wa man sila makadungog, ikaw may nakadungog, kung anak ka, ang imong buhaton, Lord, sigyaw-yaw, imong papa, imong mama, Lord, salamat nga napa akong papa, napa akong mama. I tell you, God will guard your heart. Sa diyang muyaw-yaw sila, imong kinabuhi, ingon, Opa, yes ma, mahimo ka, you start to do what is good, and they start to amaze. And every time, nga mubadlong sila nimo, ingon ka, ma, thank you, nga imo kong gibadlong, ma. And in their hearts start to be soft. Why? Because you are thankful. And parents who are thankful sa ilang children, may tabo, maging ka, salamat kayo, salamat kayo, ni uli kag sayo, kanang imong anak. He start, bisag bugat yung kasing-kasing makaginawa. Why? Because the atmosphere of the house is all about peace and joy in the Holy Spirit. Why? Because Jesus is in the center of your house. Hallelujah. Amen. Why? Because the truth is, when we build, it's not about the building. When you build a house, idili ang nindot nga balay mo'y makatukod yan na. It is the atmosphere that makes the house wonderful, beautiful. Amen. Bisag kwarto pa na imo karon, pero naa diha magpasalamat. Bisan pag mudako na siya, tanan nimong gikinahanglan. If you are thankful, God will provide. Hello. Kami sa una, magsige nagyaw-yaw si Rose, laba. Hangtod, giguba sa Ginoo ang among washing machine. Wala, sige, maguba ginin yung washing machine yun. Ang gingnan, let's start to thank the Lord.
And kay ba mo, when I start to thank the Lord, kitagaan namin sa Ginoo sa wisdom, dili ka mo'y mulaba, idala sa laundry, sila'y manglaba para ninyo. Amen. Ang kibaw mo, gasto tod, but God provide. Pag ma-bless ka sa Ginoo, ayo pagpabilin sa imong sitwasyon kay maapsan ka sa imong mga complaint. Learn to trust in the Lord. He will provide. Bisag mo daga baka ang gasolina, bisag kapila pa na mo dubli ang mahal sa gasolina, if you are thankful, God will provide. Hello. Pero bisag unsa pa kadako imong sweldo, bisag unsa pa kadako imong balay, when you start to complain, life will become full of stress. Negative. Ikatawo sa imong sweldo, negative. Ikaw na, negative. Church, start to be thankful. Makita nimo, positive. Buntis ka, positive. Hello? Amen! Katawa mong lalaki, tig mabuntis. What I mean? Buntis ka sa panalangin sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Amen. That's why it's about the atmosphere, what we create in our home. And kiba mo, because it is our words, our attitude, o ang tingog na to, ang tuno na to, either we bless the house or we break the house. So kung ang imong tingog karon nga naanad na kag-complain, ang tao nga naanad og complain, hait kay tingog. Pero ang tao nga puno sa thankfulness, humukay tingog. Sa una, kuha kong plato bi, gaya ko itong baso bi. Ya, simple ra to nimo. Pero mapasalamaton ka, muna imong tingog. Tagai ra ko sa plato bi. Nga naman, nahumok ang kasing-kasing. Hello, a thankful person, mahibaw na ka. Masuko ni mo. Sa una, may din makagikan. Manod ka makanuli. Makapay na musulti. Karon musulti na, diin mangkagikan dong. Dugay lagi ka na uli. Nasuko na to imong papa. Nasuko. You know, because the heart is full of thankfulness. Pero kung ang imong heart is imong panimalay puno sa complaining, wa pa ginamusuko, mura nang nasuko. Kung saan ka kung masuko, wala, sunog ng balay. Church, that's why you are here today. Because the problem is not in your family. It is you to bring God's presence through your gratefulness. Because when the presence of God is with you, because you are thankful. Amen. Amen. And it will not break your house. That's why, first, understand, unsa man di ay ang gusto sa Ginoo masabtan nato. Because, number one, complaining. Muna imong picture, tanawa na yung picture nimo. Tanawa na. Complaining breaks the house. What kind of house? Kani ba ka sa pikas? Or ari ba ka sa pikas? Oh. Salamat sa inyong pagkamaayo. Diba? Tanawa. All of us want to have the kind of house. Kanang kapangaon ninyo ba? Ang pagkaon, murag wa mahilabti, nalipay na mo, natagbaw na mo. Dili gani nga, anang sa pikas, inigkaon, magsukmagay sa, pak. Ako yung una, bag, sukmag sa. Mo na ang nitabo, ang pagkaon, wala na, nang buak na. Nga man, di kahuwat. Gamaya sa kuha. But I tell you, if you are blessing, you always talk with each other. Ang samtang nagkaon mo, nahibaw mo, dagang kay sobra, nangabusog na mo. Because you are thankful. Mana, mingon ko nimo, kung nasobraan man ka sa imong kaon karon, start to be thankful. Sugdi ang imong pagpasalamat. Karong gabi pagsudan mong utan, makasalamat mong sugot. Hello, amen. That's why, what happened is, if you are complaining, number one, complaining breaks the house. Tanawa ra ng tao nga complain, daghang kay mga buak, oh. Buak mo na ang kuan. Walls.
Iba mo sa inyong balay, yung labi na magguyaw-yaw na. Kuyaw kay manglupad ng plato. And many times sa atong ginabuhi, what kay baw? Nga, when you start to complain, the devil is, your house is under attack of the enemy. And that's why Numbers 11:1, it says, now the people complain, and the Lord heard it. Every time you complain, imong giinan ang Ginoo, Lord, i-bless ko kay maayo ko. Ayaw ko i-bless kay maayo ka. Mauna ang mga tao nga complain. Gusto nila i-bless sila nga maayo sila. Di sila gusto i-bless kay maayo ang Ginoo. And every time God will bless you kay maayo ka, instead i-bless ka sa Ginoo, silutan nanong ka sa Ginoo. Nganungan, wa may maayo nimo. Apart from God, why maayo nimo? What we need, let God bless us. Because His blessing transform your thinking from believing on you is to believe on God. Amen. Kamo diri mga estudyante pa mo, start to be thankful. Labi nag ang imong grado 75 na. Muyaw-yaw ka, sunod na 74 na. Pero suway pagpasalamat sa Ginoo. Lord, salamat. Nakaabot tayo ko sa 75. Lord, magbuhat pa kag milagro ani. Iba mo, God will turn it kanang 75 one day. When you are be thankful, mahibong ka. God will supply everything that you need. Kung mahibaw ka sa imong kaguluhan, that's 75, mahimong 85. Ang 85, mahimong 95. Ang 95, mahimong 105. Utangan na ang imong maestra og 5%. Ngano man nanobra na. Ngano man pag ang Ginoo mo panalangin nimo, people start to amaze because you bring God in your life. It is the presence of God. That's why sa wilderness unsa may nahitabo sa dihang ang Israel sila reklamo sila sa giyaw-yaw, dali kay mo yaw-yaw. Kay ba mo sila giyaw na, primero lang giyaw-yaw. Lord, patyon man timin mo dinhi, Lord. And God made that. He break the sea. Ang ilang sugipagyaw pod, Lord, paitan ni inay way tubig. Nakalimot sila sa kaayo. Sige sila giyaw-yaw. Hantod sa food, hantod sa leadership, sige sila giyaw-yaw. Until, ingon ang Ginoo, okay. Dili man mo masalig na ko. Itugyan ta mo sa inyong gusto. What happened? Sa ding itugyan sila sa Ginoo. Walay usa nila nga nakasulod except the two who are thankful to the Lord. I tell you, your success in this world is not mean success until God's presence is with you. Without the presence of God, walay success imong pamilya, bisag unsaon pagpanindot sa imong family. Without the presence of God, your family is under attack by the devil. Why? Without God, your life is full of stress. Church, that's why mingon ko ninyo, what happened kung sige kag complain? It will delay your blessing. When you still complain, you start to disrespect that God is your provider. Kanang maabot ka sa point, di na ako mangalagad. Nangalagad ko, wala. Kiba mo, the truth is, dili tungod God cannot provide. It's because you complain. Ikatulo, it start up division and anger. One day, magbuwag ra mo sa inyong pamilya. Imong anak, imong gipadako, one day, modako siya, He will reveal you. He will, mahibong na lang ka. Na kay panginahanglan, ang imong anak, di gimulingi nimo. Why? Because siya sad, under na siya sa influence of kaway. Because ang iyang nada complain. Then He's a Joy Revolution Church. Raise up your family with the atmosphere of thankfulness. Because one day, what you cannot do, your family, God will use it to be a blessing in your life. Your children, ayaw sila padaka nga imong kinabuhi nagsigag yaw-yaw diha. Pakita sila nga sa panahon nga nay problema, nakahibaw ka, musalig ka sa Ginoo. Lord, salamat. Kay naay problema tungod kay naa sa kay tubag sa akong kinabuhi. And kaya mo church, problem is not there to destroy you, but the devil use it to destroy you
but every problem, God used it for you to be blessed more. Church, that's why don't let complaining is the atmosphere in your house. And I want to say why? Because sa atong application karon, unsa man ang mga modern application nga muratag pareha sa Israel. First, that's modern application. Mao ni siya. The modern application, kanang parent kusog kay mo complain sa ilang anak. Sige kagingon, kining mataa, wag gamit, di maminaw. Ang atong mga anak, di man gina maminaw kay nabungol naman na sa imong tinigog. Kada sulti sugo, magpabungol-bungol na nak. Maingon na po ka, ni samot, maingon, bungol na ba ni? And I tell you, every time ginaingon mo ng imong anak, ang imong anak, masamot gisa ka bungol. Why? Because you start to complain. Mubawak sa bang anak. Maingon po ng anak, this is how your anak mo complain sa nimo. Si papa o si mama, wag ikasabotan ako. Ma, sabta lang ko, ma. Busy kay ko sa kong tuon, ma. Busy kay ko sa akong duwa-duwa, ma. Oy. Busy kay ko maghigda-higda, ma. Sometimes, may na kayo mo complain. Why? Because the atmosphere is all complain. Kung sa inyong kinabuhi, walay mo pasalamat, your house is going to be broken. Church, don't let the devil break your house. Let your house be built on Jesus. Amen. That's why what happened is like kung ang imo magsuon sa magfight, imong badlungon, ingnon ka, wa lang kakasabot pa. Baka kasabot sa akong gibati. Na, di ko kinansabton. Paghilom taon mo, pa, siya nakasala. Maunay, mag-away ganay imong anak, mga, ikaw kakasabot na ako. Ang kiba mo, dili tungod kay wa sila magsinabtanay. It's because of the atmosphere parents build in their house. Church, remember, every time you complain, you are not just poison in your house. You can be a poison in your school, in your work, even in the church. You become a poison. But thank the Lord, your poison, God will turn it into a blessing. Because you are here today. That's why, gusto sa Ginoo mas shift imong focus. Kay dali kita mo reklamo sa mga butang wala nato. Nakalimuta sa mga butang nga naa nimo. Sikag reklamo nga walay rice. Wa ka makakita nga nay kaldero diha. Salamat sa nay kaldero. Maabot ra ng rice. Hello, sikag reklamo nga kung naay rice, way kaldero, unsa man nimo kanon na nimong rice. Kung wa mo'y rice, pasalamati sa nabay kaldero. Kay kung way kaldero, din pagampo sa kaldero. Hello, what I mean to say, sometimes occupied kita sa mga butang nga wala diha. Sometimes makalimtan na to. Ang imong bana, ang imong manak, sila may importante sa imong kinabuhi. Ayaw i-shape ang imong butang sa wala diha. Try to shape your things to those people nga naa sila. They are the reason na gusto ka nganong naa kay panimalay. So that ang imong bana malipay sa imong kinabuhi, imong asawa, imong mga anak, and they are the most important person. Sa panahon nga wala kay bugas, ibalhin ang imong tanaw sa naa ug pasalamat sa naa. God will provide. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Okay? Ayaw himua ang imong small problems. Moabot nimo ngadto sa major arguments. Nga dili na mo makapasayloay. Dili na mo kapaubos sa inyong kagalingon. Nganuman, sige na lang mo complain. Complain makes small problem into greater problems. But a thankful heart will make greater problem into small things so that you can say who is the most important thing is the person you love. Church, that's why today, gusto sa Ginoo makasabot ka that thanksgiving builds the house. That's number 2. Why? In Psalms 104, it says, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Padong pa lang ka dinhi, usba na. Ang imong pagtanaw sa imong kaguling, Lord, usbo na ko.
Padung ko sa imong church, Lord, nga sigug yaw-yaw. Tanaw na ko ni pastor, ikaabot na ko, magyaw-yaw, nagyapon ka. Na late ka mo sa'yo, sigag yaw-yaw. Inikauli ni mo, ang imong tanan ni mo madungog karon, dili maabot sa imong heart. Pagsugod pa lang diha, usba ang imuhang pagtanaw sa imong kagalingon. Why? Because a thankful heart enjoy the blessings of God. Those only are thankful can encounter the presence of God. Be thankful. Pag naabot ka diri, masayo ka, labi nagbalate ka, ayaw sigyaw-yaw. Be thankful, Lord. Salamat nakaabot ko. Lord, salamat. Dili na ko malate, Lord. Hima pa akong kinabuhi, makasayo ko, Lord. Pero Lord, salamat nakaabot ko karon. The next time na, di na ka malate. Ano man, God will provide. Every time you are grateful, you position yourself for God's miracle in your life. Because all of us needs miracle. That's why gratitude is the entrance into God's presence, not an into sa peace nga gikan sa Ginoo. When a family give thanks together, I tell you, God fills the house with joy. Bisan pag ang inyo na lang, ang inyong sudan karon, cornek na lang. Diba man ang cornek? Kanang corn ba? Corn, butangag may kanang cornic, kanang mura ng mais ganang ang kaon mo pa. Oh, iba mo bisag na sudan mo na, malipay mo nganuman naa ang presensya sa Ginoo. Church, ang gamayng ang sudan nga buwad pag naa ang presensya sa Ginoo, labaw pa na sa pinakalami nga sudan. Why? Because when God is there, He will turn it a blessing in your life. Mo na ikakpangaon ninyo, ay mo pagdali-dali, pasalamati sa Ginoo. O ayaw pagyaw-yaw kay utang ng sudan. Utang pa na sudan, nagyaw-yaw pa ka. Musamot, good. Inikakaon ni mo, diba mo? Instead, ang utan makatabang ni mo, mupuno pa sa imong sakit. Diba mo? Every food. When food is good, the Word of God says, every good gift comes from the Lord. Ang imong food, dili poison, should be good when you learn to be thankful to the Lord. Amen. Amen. Mao na nga, unsaon man, mao ninyong buhaton. I have a tip for you. Family discussion question every time nga in the next slide. Istorya ko naman sa inyong family, nganong sigyaw-yaw, pangutanon nimo. What's one thing you complain about this week? Unsa ka imong gina-complain nganong iana gi ka? Then, pangutanon ni kaduhan nimo pangutana, how did that complaint make you or others feel? Kanang imong complaint nakatabang ba sa uban? Amo ba? Pangutanon nimo, unsa karong semana? Unsang adlaw nga grabe kay imong complaint niya? Imong pangutanon next. Then number 3, can you think of time when being thankful changed a bad mood in our family? Nakasulay ba ka nga sidang nagyaw-yaw ka niya, imong gi-change? Nakita ba nimo nga something lahi yun? Because I tell you, many times sa among family, labi na ang akong asawa, tungod siyang kakugi, sometimes kining kakugi maayo na kay ka, nagsalig na kasi mong kagulingon, wala mo mabantay you start to complain. And when you start to complain, somebody is hurt. Wala ni mo siya gipasakitan, but masakit ang pagbati pag mo'y masakitan. Why? Mas maayo pang masamad ka kay na'y martulit. Pero kung masabad ka sa pagbati, wala na'y laing tambala na. Is to keep our distance. Magpalayo ko nimo. Iba mo, and every time, even sa ako mga children, and the only way I can overcome, akong ma-overcome ang mga bati kayo, ang complain, is akong inon akong kagulingon, Lord, salamat nga na ako'y asawa. Kaya kung wa pa ko'y asawa, Lord, wa sa'y magyaw-yaw. Salamat. And you are victorious. God turned that wound into healed. When you start to be thankful, atmosphere changes. Your heart will become blessed.
Sa dihang sigog reklamo, sig makadungog ka, mo reklamo ka, instead ireklamo nimo pangitag way nganong magpasalamat ka. Like sa akong anak, hadlok siya kay ngano man nahagbong siya. Kuyawan siya kay nahagbong siya. Mahal kayo ang bayad diya. Ibaw ka, pwede ko maglakot. Ikaw, ka magtarong-tarong sa eskwela nimo. Ibaw mo, sadang nakasabot ko ani. Di man di ay, akong gi-change. Ay kabala ka. Salamat ka, naka-eskwela ka. Ano man, kaya wa pa ka mag-eskwela, di ka magbong. Di ba? Di daog ka. Sa bala na nahagbong, basta naka-eskwela ka. Ano man, padayon eskwela. Mapulaan na nang naghagbong nimo. Salamat. Hello. An makaibaw ka, along the way, sa iyang kinanhabong siya, God start to raise him up. Mahibong siya, abi niyang nahagbong siya, nahibong siya, nakapasar siya. Why? Because the secret is, be thankful. What you cannot do, God can do miracles. And there's miracles when you are thankful. Ang inyong mga anak nga, para ninyo, instead, inyo siyang i-correct karon, but deep inside, Lord, salamat nga na ako'y anak. Kung imong i-confront, ayaw padugaya ang imong kayubos. Sulti siya, salamat ko nga anak na iti ka. Kay kung di pati ka anak, di ta ko kayaw-yaw nimo. Ay, salamat. Hello! Amen! And the devil lost his power over your house. Because when you start to be thankful, God's presence start to manifest. And He will do miracle in behalf of you. Why? Because you are thankful. Mao na, mingon ko sa imong karugalingon nga, can you think sa mga time nagpasalamat ka, you start to change the atmosphere. Hello, amen. Kanang imong bana, palahubog kay na. Ay na lang sigyaw-yaw. Ikay nagpili, ana. Sige, pakagyaw-yaw. Nganong ikaw, akong nabana, ang tinuod, hapit, ka, magpakamatay pa lang niya. Ayaw na, sigyaw-yaw. Ikaw nga Kristohanon ka. Ingnon mo yung kagulingon. Lord, bisag niya ni akong bana, Lord. Pero salamat ko, Lord. Kaya nga naman, kay bawa pa mo uli, Lord, salamat. Kay nakauli pa akong banang buhi. Hello? Madunggan ka sa imong banang, nagpasalamat ka? God start to speak His heart. Why? Instead, nagyaw-yaw ka sa una, ingon ba na? Ano sige magkaginom? Mabitaw nag-inom ko diri day. Nga naman. Saan man day? Para lang, ikaabot na ko diri. Bisang magyaw-yaw ka, at least nakainom na ko daan. Why? Tungod na po ni mo, nag-inom di ang bana. So ay pagpasalamat, di maundang nang inom-inom si mong bana. Mingon siya, dahil salamat kayo, dahil naluwas ko gikan sa akong pag-inom-inom. Nga naman, wala ka magyaw-yaw. Thankfulness, there is power when you're thankful because God is in you. Amen? Amen? Muna, what can we start doing daily to show more gratitude to God and each other? Unsa ka, kung sugdan nimo karon? It's not yet over. Amen? Kaya nga naman, kung ang imong balay karon, masimhutan nimo ang kinaiya, unsa kay masimhot nimo? Complaining or thankfulness? Kung karon imong pamilya karon complaining, uli karon, change the atmosphere. Start to be thankful. It's one of them. Pasalamati imong papa, imong anak, pasalamati sila, and you start to change the atmosphere. Di pa man sila kasabot, at least nagsugod nimo. Giayo ka sa Ginoo. Nagbuhat og milagro ang Ginoo diha sa sulod sa imong kasing-kasing. And through you, God will change the atmosphere. Church, that's why today, gusto sa Dios nga, masabtan na to because imagine a home where kanang nanay pagpasalamat nga ikaw nga ginikanan. What happened? When there is thankfulness, parents thank God for their children, ang ilang mga mises, kanang mga sayop nila, dili na problema. They can give a good solution. Children's, mga kids, pag makita sila nga mapasalamu ng mga anak nila, kiba mo, bisan pag strict ang ilang ginikanan, one day magpasalamat na sila, ma, salamat kayo pa ha nga
nga hapit jud ko nga nadala sa akong pagbati abi na ko siya nagid ang tibuok sa akong kinabuhi. Pero tungod kay imo kong gibadlong gitudloan nya nakasabot ko, salamat kayo. It's not hard to understand when you are kids, be thankful in the Lord. Lord, salamat sa akong parent. Makasabot ka sa imong parent. Lord, salamat. Nga naman, ang ilang pagbadlong, mahimong panalangin sa imong kinabuhi. Why? You are thankful. Ingana sad ang mga ginikanan. When you are thankful with your children, even nasayop sila, pasalamat ka nga nahimo kang ginikanan nila, aron mo giyan, Lord, salamat. Gamita akong pulong, mahimong panalangin nila. Be thankful. Amen. Amen. Because all of us take a moment each day to say what they're thankful for. Atong adlaw, pangayog paagi, unsa gid imong pasalamatan. Wala man kay nangita, pangita gyud aron makapasalamat lang ka diha sa imong bana, sa imong asawa, imong anak, pangitag ways that you can express nga nagpasalamat ka niya. Amen? Because pag ang imong balay napuno sa pagpasalamat, I tell you, your house become a refuge. Ganahan mo uli imong bana, ganahan mo uli imong anak, ganahan sila mana sa imong panimalay because your family is a house of blessing. Amen. That house become a refuge, a place of healing, a place of God's presence. Number 3, akong paspason. Because number 3, gratitude is a skill we learn together. Sa ato pa, unsa ingon sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. This dili ni siya natural, pero maora ning behavior nga atong ma-learn kon unsa man kon motuo ta nga si Jesus kuyog sa atong kinabuhi. Amen? Amen? Behavior can be learned together. Dili ni siya nga ikaw ra. When you give thanks, you welcome God into your house. And the spirit of complainer start to flee one by one in your house. Why? Tungod lang nimo nga nagpasalamat ka sa Ginoo. Amen? That's why when families practice gratitude, what happened? Nus-ani mo ma-practice ang imuhang gratitude sa inyong family. Nga mag-develop ang imong gratitude. Nus-ani mo ni ma-learn ang nga mahimo kang mapasalamaton. Kiba mo, ang paagi nga mo develop ang imong family sa pagpasalamat, sugdi nga magpasalamat ka, unsa? When your finances are tight, you give your tithes. Because the problem is, when your finances are tight, it's hard to give your tithes. Because the real problem is not in your money. It is your complaining. Because if you don't give your tithes, your money becomes sad. You start to complain. Mas maayo pa sa panahon nga ang imong money nagkakulang, diha ka makat-on og tinuod nga pagpasalamat. Because I tell you, everybody can give their tithes kung naa sila'y sobra. Pag wala na sila'y sobra, I tell you, it's easy to excuse. Your excuse sa tithe will lead you to complain. One day, mo complain lagi ka. Mo complain lagi ka because your money is bringing sadness in your life. Church, it's not true. If you are money, you are joyful. No. Your money is only being joyful in your house when your money become good. Don't make your money become sad in your life. Because sadness will not produce happiness. Only good will produce joy. Joy and peace in your house. That's why, nusaman ka makalearn ka magpasalamat when your schedule are full. Kanang imong schedule puno kayo. Lord, pasalamat ko makasimba pa jud ko ron. Lord, dili ka mingon, Lord, di ko masimba, Lord, kay busy kay ko, Lord, ana.
Every time di ka kapasalamat sa imong schedule, ang una nimo kuhaon ang imong time sa Ginoo. Ngano man? Di ginamiingon ang kaaway, kuhaan ang imong pag-eskwela, dili. Kuhaan na ang imong gibuhat nila, dili. The first thing that the devil wants to take away from you is your time with the Lord. Why? Because nahibaw siya, when you start to complain your schedule, the first thing iyang kuhaon is your time in the Lord. Diba mo, pag naamoy, ang iyong schedule is hectic, be thankful, Lord. Bisag busy pa ko, Lord, nahibaw ko. Salamat na kay time ako. Naapog ko'y time diyan nimo. I tell you, when the door is closed, only God can open it for you. Church, in your schedule that are full, remember, be thankful. Don't complain. Kaya nga man, sama ni mo karon, nganong full imong trabaho, tungod kay nga man, daghan ang kagtrabaho, daghan ang panalangin ni abot sa imo. Karon po sa imong pag-eskwela, sometimes ni-excel na ka sa imong pag-eskwela, murag daghan na kay kagtun-an. God allow it so that mutuo ka. It is God who provide. Dili kay maayo ka, it is God provide. Church, especially when emotion are high. Like what happened? Pag nako'y problema sa kong asawa, nindot kay ibaos, nindot kay masuko. But instead masuko ko, I put myself saying, Lord, thank you. Nga kining kasaba karon nga akong nadungog sa akong asawa, tungod kay na ako'y asawa. Lord, salamat sa akong asawa. I tell you, the devil lost its complaint in me. Why? What happened? Mahibong na lang kung akong asawa. Ang iyang tingog mausab. Why? Because thankfulness always win against complaining. Amen. Amen. Especially when your prayer are still unanswered. Don't complain. Start to be thankful. Kaya nga naman, mas dugay, mutubag ang Ginoo pagampo, mas giandam sa Ginoo ang imong kasing-kasing, kay ang panalangin sa Ginoo dako og biyan sa imong gipangayo. Church, believe that God, dili nimo siya malabuhan sa iyang panalangin sa imong kinabuhi. That's why today, how to practice thanksgiving sa inyong balay. Mao ning buhaton ninyo. Okay? What I want to say today, okay, how to practice thanksgiving. Karong gabi ni, karon ipanihapon ninyo. Learn to have the atmosphere. Sa diyang magkaon mo sa inyong table, tanawa ang inyong lamisa, karong dinner, gratitude table. Atong dinner karon, dinner ni nga magpasalamat ha. Unsay buhaton, mangutana lang ka sa nagkaon din please, gusto lang ko madungog o usa ka pagpasalamat nganong nagpasalamat ka karon. Ang uban na mingon pa, salamat sa lami kayong sudan. It's good. Ya, kung utan imong sudan, mingon na siya, salamat nga naa si Papa, nilibat pang mata. Okay ra na. At least, nagpasalamat. Then, replace complain. Ingon ka, as a father, mingon din ka, once makadungog ko ninyo na imong complain sa ato karon. Di ka ingnon nga kasab-an ka, but I will tell you, give me 2 thankfulness sa imong usa nga complain. Kay bawo ka, ang imong anak nga makatubag ni anak, murag bugat para niya, pero when he start to say, sa kung sila pasalamat niya, that thankfulness will turn siyang kasing-kasing, makaibaw din siya, napay importante sa gusto niya mahitabo siyang kinabuhi. Ang hiba mo, every time mo pasalamat siya, give a smile. Affirm, welcome na. Labi na magpasalamat, welcome na. Bisag di nindot, basta nakapasalamat, welcome na. Affirm, og ikaw pod nga ikaw pod anak nga nakita nimo ang imong papa na sorry kayo ha. Ya, salamat sa imong gibuhat sa atong pamilya. Ingna pa, welcome pa. It heal every heart sa
inyong kasing-kasing. Church, because today, let me close this. Our words can either bless the house or break the house. Today, what are you choosing? Karon muli ka sa inyo ha. Imong pilion. And today, I want you to choose, be grateful at all times.